Hindi inasahan ni Denise na ang simpleng buhay noon ay magiging isang masalimuot. Simula nang makilala niya ang isang lalaking nagpatibok ng kanyang puso. Babangon pa kaya itong si Denise nang malaman niyang nagdalang tao siya sa isang lalaking hindi niya alam ang tunay na pagkatao at pangalan nito. Lumaki ang dalagang si Denise sa kanyang tiyahin. Simula kasing pumanaw ang kanyang mga magulang ay iniwan na ito sa kanyang tiyahin na ubod ng sama ng ugali. Kaya naman hindi matatanggi na hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral sa high school dahil na rin sa kanyang tiyahin na ayaw paaral sa kanya. Kaya naman lumaki ang dalaga na walang pinag-aralan. Utusan na lamang ito ng kanyang tiyahin. Isang araw noon, nakalabas itong si Denise. Wala kasi ang kanyang tiyahin sa oras na iyon. Mia, kumusta ka? Denise, mabuti naman. Pero ikaw, mukhang hindi ka na nakakalabas ng bahay ah. Oo nga Mia eh. Ito kasi si Chang, pinagbawalan niya akong lumabas ng bahay. Hay nako Denise, siya nga pala. Ito, kumain ka muna ng inihaw. Nako, miss na miss ko na itong niluluto mo Mia. Paano hindi mo ma-miss? Lagi kang nakakulong sa bahay ng tiyahin mo. Kung gusto mo, samahan mo na ako. May ihati lang akong order sa customer ko. Ano, sasama ka ba? Sige, sasama ako habang wala pa si Chang. Ilang oras ang nakalipas. Mia, bakit narito tayo sa harapan ng isang bar? Denise, dito kasi nagtatrabaho ang umorder ng niluluto ko. Maya-maya pa maraming tao na ang naglabas-pasok sa bar. Oh Mia, kanina pa ba kayong naghihintay sa labas? Kararating lang din namin Ma Margie. Oh, ito ang bayad ko sa ulam ha. Sa susunod, o-order ulit ako sa'yo. Pero wait lang, sino itong magandang dalaga na kasama mo Mia? Ma Margie, siya nga pala si Denise, kaibigan ko. Mia, anong trabaho niya? Naku ma'am, wala po eh. Sa bahay lang kasama ng maldita niyang tiyahin. Hindi kasi siya nakapagtapos sa high school ma'am, kaya ayun, naawa ko sa kanya. Naku iha, Denise, sayang naman ang ganda mo. Alam mo iha, pwede kang pumasok dito sa bar. Wala kang ibang gagawin kundi pagsilbihan ang mga order ng mga customer. Isa pa, malaki ang binibigay nilang tip. Siguradong makakaipon ka. Kung gusto mo, bukas, pwede ka na magsimula. Sige na Denise, chance mo na to para magkapera ka. Pero Mia, baka magalit sa akin si Chang. Denise, hindi wag mong sabihin sa Chang mo. Pwede ka namang tumira sa bahay ko. Denise, concern lang naman ako sa'yo. Huwag kang pumayag na lalaitin ka lang ng tiyahin mo. Nahirapang magdesisyon itong si Denise kung sundin niya ang payo ng kanyang kaibigan. Pero nanaig pa rin ang gusto niyang magkaroon ng sariling hanapbuhay. Mia, sige. Pumapayag na akong pumasok sa trabaho. Mabuti naman Denise at nakapagdesisyon ka na. Ma Margie, sige po, papasok na ako bukas. Good. Hindi ka nagkakamali sa desisyon mo Denise. Tinulungan ni Mia ang kaibigan na makahanap ng uniforme para sa kanyang trabaho kinabukasan. Oh, tingnan mo, Denise. Ang ganda mo. Bagay na bagay sa iyo ang uniforming iyan. Naku, maraming salamat Mia. Siguro ito na yung pagkakataon ko para makatakas sa pang-api ni Chang sa akin. Kinabukasan maaga nagising itong si Denise para ihanda ang kanyang sarili sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Tanghali na dumating itong si Denise sa bar dahil hapon pa naman ang oras ng kanilang pasok. Nagsimula ang trabaho ni Denise bilang serbedora sa bar at sa oras ding iyon ay napakaraming customer ang nagsidatingan. Oh, Denise, kumusta ang unang trabaho mo? Ma'am, ayos lang po. Medyo nanibago lang talaga ako. Nako Denise, parang ang swerte mo ngayon dahil maraming nagsidatingang customer. Dito, actually, hindi pa nga dumating ang ibang loyal customer natin. Basta Denise ha, sipagan mo lang sa trabaho. Tiyak kong maganda ang kinalalabasan nito. Maraming salamat po, Ma'am Margie. Samantalang hindi naman inasahan ni David na magkaroon na naman sila ng alitan ng kanyang asawa. Masyado kasi itong selosa sa lahat ng bagay, kaya kahit kaunting bagay lang ay pinag-awayan nila. Lucy, ano na naman to? David,
Bakit ngayon ka lang umuwi samantalang kanina pa kita tinatawagan sa phone mo pero hindi ka sumasagot? Lucy, busy ako sa trabaho ko. Maraming pasyente ang nasakasa ko sa trabaho. Kaya hindi ko napansin ang tawag mo. Ang sabihin mo, David, wala kang pakialam sa akin. Lucy, ganito naman ba tayo? Palagi nag-aaway kapag umuwi ako sa bahay? Hay nako, alis na lang muna ako. Puro ganito na lang ang nabutan ko sa bahay. David, at saan ka naman pupunta? David! Bigla na lamang umalis itong si David at nagtungo ito sa lugar kung saan maging relax ang kanyang isipan. Denise? Mama G, ano po yun? Nakikita mo ba ang lalaki nakaupo sa may sulok? Yan si Mr. David. Lapitan mo. Sige, hingin mo sa kanya kung ano ang kanyang order. Sige po, Mama G. Excuse me, sir. Ano pong order niyo? Baguhan ka ba dito, miss? Anong pangalan mo? Opo, sir. Baguhan lang ako dito. Ako nga pala si Denise. Nice to meet you, Denise. Anyway, just give me 1 bottle of wine. Sige po, Sir David. Sa mga oras na iyon, hindi alam ni David kung bakit ganoon na lamang kabilis na kanyang tibok sa puso niya. Simula na makita niya itong si Denise. Maganda kasi ang dalaga kahit na sino tiyak na makagusto sa kanya. Isamantalang matapos ibinigay ni Denise ang order ni David ay lagi na lamang ito nakatitig sa lalaki. Marahil nagapuhan ito sa kanya. Denise! Denise! Hoy! Bakit ka nakatulala dyan? Naku ma'am, pasensya na po. Hay, nako Denise, marahil kung kandila lang yan siguro tunaw na sa kakatitig mo yan. Gwapo ba si David, hindi ba? Opo ma'am, pero sino ba tayo? Hanggang tingin na lang. Denise, lapitan mo ulit si sir. Baka may kailangan pa siyang orderin. Excuse me sir. Baka may kailangan pa po kayo. Nako, wala na, Denise. Pero kung gusto mo, dumito ka na lang muna. Samahan mo muna ako. Ako na ang bahala sa manager mo. Kailangan ko kasi na makausap ngayon eh. Margie, ayos lang ba na dumito mo na si Denise sa table ko? Sige sir, ayos lang po. Denise, may gagawin ka ba after this duty mo? Wala naman po sir, nasa bahay lang din naman ako. Kung ganun, pwede mo ba akong samahan? Huwag kang mag-alala dahil wala naman akong gagawin sa iyong masama eh. Kailangan ko na talaga may makausap. Sige po, sir. Mabuti naman kung ganun, Denise. Hating gabi na ay lumabas na itong si David sa bar. Pinalam niya itong si Denise sa kanyang manager para ilabas ito. Hindi naman tumanggi ang manager dahil customer na ito palagi sa bar. Sumakay na ang dalawa sa kotse ni David. Hindi alam ni Denise kung bakit napapayag siya sa lalaki na sumama sa kanya. Ilang saglit pa ay nakarating na sila sa isang hindi pamilyar na lugar. Sir, ano pong ginagawa natin dito sa hotel? Denise, please. Samahan mo lang ako. Gusto ko lang kasing makalimutan ng mga bagay-bagay sa buhay ko. Tsaka huwag kang mag-alala dahil babayaran naman kita sa mga pagsasama mo sa akin. Ang gusto ko lang naman kasi ay may makausap ako. Hindi na lamang napagsalita itong si Denise, parang naawa tuloy siya sa kalagayan ng lalaki. Kahit hindi niya alam ang tunay na problema nito. Nasa loob na sila ng hotel, kinakabahan itong si Denise na sana walang mangyaring masama sa kanilang dalawa. Habang nasa loob sila ng kwarto ay bigla na lamang nakatulog itong si David. Medyo lasing na kasi ito, mabuti na lang at nakating silang ligtas. Habang nakatulog ang lalaki ay pinagmasdan ni Denise ang mukha nito. Talaga namang gwapo itong si David at hindi mapigilan na pagmasdan niya ito. Kaya naman sa oras ding iyon ay mukhang nag-iba ang kanyang pakiramdam. Kaya naman naisipan niya munang magtungo sa shower room para maligo habang tulog pa ang lalaki. Matapos maligo ng dalaga ay hindi niya alam kung saan siya matutulog dahil isa lang naman kasi ang kama sa kwarto. Ngunit dahil sa inaantok na ito ay pilit na lamang niyang tumabi sa lalaki na matulog. Ilang minuto pang nakalipas ay nakatulog na nga itong si Denise. Ngunit sa hindi inasahan ay bigla na lamang siyang niyakap nitong si David ng mahigpit na parang wala ng bukas. Biglang nagising naman ang dalaga dahil sa init ng kanyang nararamdaman. Bigla siyang hinalikan ni David sa labi nito. Hindi malaman ni Denise kung ano ang kanyang gagawin sa mga oras na iyon. Ngunit hindi niya rin napigilan ang kanyang nararamdaman sa lalaki. Kaya sa gabing iyon may nangyari sa kanilang dalawa. Hindi ito inasahan ni Denise na sa unang pagkakataon ay may naganap sa kanilang dalawa at nakuha ang kanyang pagkababae na dapat sana ay nakala nito para sa tamang lalaki sa buhay.
Kinaumagahan nagising na lamang itong si Denise ngunit wala na ang lalaki na kasama niya kagabi. Napansin na lamang ng dalaga na may perang nakalagay sa mesa. Hindi tuloy alam ni Denise ang gagawin ngayon kaya bumangon na ito, kinuha ang perang nasa mesa at lumabas na rin ng hotel at nagtungo na sa bahay ng kaibigan. Good morning, Denise. Ang aga mo naman yata nakauwi ngayon. Kumusta ang trabaho mo sa bar? Ayos lang naman, Mia. Medyo nanibago lang talaga ako eh. O siya, kumain na tayo na agahan. Pagkatapos ay matulog ka na. Mia, hindi pa naman ako nagugutom eh. Pwede bang mamaya na lang ako kakain? Inaantok na kasi ako eh. Sige, Denise. Ewan ko na lang sa mesa ang pagkain mo. Ihatid ko kasi itong mga pagkain at ulam na in-order sa akin. Sige, Mia. Maraming salamat. Nagtungo na itong si Denise sa kwarto pero hindi pa rin siya makapaniwala na sa unang gabi sa kanyang trabaho ay may nangyari sa kanya. Muling nakatulog ang dalaga marahil sa puyat at pagod kaya naman ay tanghal nitong nagising. Hello, Mia. O Denise, mabuti naman at nagising ka na. Tara, kumain ka na. Hindi ba mamaya lang ay papasok ka na sa trabaho mo? Oo, Mia, pero Mia, may gusto sana akong ipagtapat sa'yo. Bakit, Denise? Hindi mo ba nagustuhan ang trabaho mo? Nahihirapan ka ba? Hindi naman sa ganun, pero kagabi kasi may nakilala akong isang tisoy na lalaki. Alam mo, Mia, ang sabi kasi ni Ma'am Margie, madalas daw pumupunta sa bar si Sir David. Denise, tapos anong nangyari? Naghahanap lang siya ng taong makakausap kaya ako yung napili niya. Ano? Tapos ano nangyari? Ayun, gusto niya kasing mag-relax kaya lumabas muna kami sa bar pero hindi ko naman akalain na sa hotel niya pala ako dadalhin. What? Denise? At pumayag ka naman. Ang sabi niya sa akin, Mia, gusto lang niya na may kausap. Kaya pumayag naman ako. Pero ang totoo, may nangyari sa aming dalawa. Oh my, Denise, bakit ka pumayag? Hindi ko alam, Mia eh. Parang may tumulak sa akin na sumama na lang sa kanya. Naku, Denise, bakit ka pumayag? Anyway, alam mo ba ang tunay niyang pangalan? Oo, David ang pangalan niya. Ang pagkakaalam ko. Nako naman, Denise. Maraming David sa mundo. Bakit hindi mo inalam ang totoong pangalan ng lalaking iyon? O siya. Tama na itong pinag-usapan natin. Maghanda ka na dahil may pasok ka pa. Sabay umalis ang magkaibigan patungo sa naturang bar para deliver nito ang order nilang pagkain. O Denise, kumusta ang pagkasama mo kagabi kay Mr. David? Okay naman po, Ma'am Margie. Mia, ito na nga pala ang bayad ko sa ulam. Nagpatuloy itong si Denise sa pagtatrabaho ngunit ilang linggo ang nakalipas ay tila napapansin niyang hindi na pumapunta si Mr. David sa bar matapos may nangyari sa kanilang dalawa. Isa pa sa kinakatakot ni Denise, paano kung ang pangyayaring iyon sa kanila ay magbunga. Hindi niya ito matatanggap lalo na at hindi niya rin alam ang tunay na pangalan nito. Isang umaga noon walang pasok itong si Denise kaya naman nasa bahay lamang siya sa buong araw ngunit hindi niya mapigilang masuka. O Denise, anong nakakain mo? Hindi ko alam, Mia. Bigla lang akong naduduwal. Nako, huwag mong sabihin na buntis ka, Denise? Sino ang ama? Hindi ko alam, Mia. Kung buntis nga ba ako? Denise, may lalaki ka bang kalaguyo? Mia, sorry. Hindi ko agad nasabi sa'yo. Noong nakaraan kasing mga buwan, may nakilala kasi akong customer na si Mr. David. Niyaya niya akong lumabas. Gusto lang niyang may makausap pero sa gabing iyon, hindi ko naasahan na may mangyari sa aming dalawa. Naku naman, Denise, bakit ka naman nagpaloko sa lalaking iyon? Lalo na at hindi mo siya kilala at hindi mo alam kung anong pagkatao niya. Sabihin mo sa kanya ang lahat, Denise, nang malaman niya na nagbunga ang inyong ginagawa. Mia, ilang araw ko na siyang hindi nakakita sa bar. Ha? Naku, masaklap ito, Denise. Hindi ko na alam, Mia kung anong gagawin ko. Paano kung malaman ito ni Ma'am Margie? Baka hindi na ako papasukin sa trabaho ko. Denise, kung may balak kang masama sa batang iyan, huwag mong ituloy yan ha dahil narito naman ako para tulungan kita. Kailangan ko mahanap ang lalaking iyon, Mia.
natatakot ako sa magiging kinalalabasan nito. Ilang buwan ang lumipas, nagpatuloy pa rin sa pagtatrabaho itong si Denise, ngunit ligid ito sa kaalaman ng kanyang manager. Hanggang dumating ang isang araw na bigla na lamang siyang nagdurugo marahil sa pagod at puyat sa bar. Denise? Buntis ka? Ma'am, opo, pero sana wag niyo akong tanggalin sa trabaho, ma'am. Maawa po kayo. Denise, bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin to? Paano kung may mangyari sa'yo dito sa bar? Ang management pa ang may managot. Denise, pasensya na. Hindi ba ang sabi ko sa'yo magtatrabaho ka lang na maayos dito? Pero bakit hindi mo ginagawa? Napabuntis ka pa sa lalaking hindi mo naman kakilala. O hito ang sahod mo sa buong linggo. Sorry Denise, mas mabuti pa ito para naman maalagaan mo ang batang nasa sinapupunan mo. Matapos ng sinabi ng manager na iyon, ay agad siyang umalis sa bar. Denise, ang aga mo naman yata nakauwi. Wala na Mia. Nanggal na ako sa trabaho. Nalaman na ni Ma'am Margie na buntis ako. Mia, paano kaya kung bumalik na lang ako kay Chang? Nako Denise, yan ang wag mong gagawin dahil tiyak kong magugulo ang buhay mo kapag bumalik ka sa Chang mo. Hindi na lamang itinuloy ni Denise ang kanyang balak na bumalik sa kanyang tiyahin. Sa halip ay humanap sila ng paraan ni Mia para naman mapaghandaan nito ang hinaharap. Isang araw noon, hindi inasahan ni Denise na magkita sila ng kanyang tiyahin. Aba Denise, long time no see. Hindi ko akalain na manganganak ka na pala. Mabuti at may lalaking nakagusto sa'yo kahit wala ka namang pinag-aralan. Chang, pwede ba? Kahit may asawa man ako o wala kayong pakialam. Aba, saan ka naman humugot ng lakas ng loob para pagsalitaan mo ako ng ganyan, Denise? Pwede ba, Chang? Aalis na ako. Wala naman akong mapapala sa'yo. Alam mo, Denise, hanggang ngayon, wala ka talagang modo. Tandaan mo, maghihirap ka pa rin sa buhay hanggang sa anak mo. Chang naman, sige, pagsalitaan mo ako ng ganyan. Pero balang araw, ipapakita ko sa inyo na nagkakamali ka. Tandaan mo rin yan, Chang. Makalipas ng ilang buwan ay tuloy na ngang nanganak itong si Denise, isang cute na baby girl ang kanyang isinilang. Denise, ano bang ipapangalan mo sa batang ito? Jane Mia, bagay na bagay ito sa kanya. Nako Denise, maganda. Nagustuhan ko rin ang pangalan na iyan. Isang araw habang namimili ng grocery itong si Denise, sa hindi niya inasahan, nakita niya ang lalaking si David, ang ama ng kanyang anak. Sir David, ako to, si Denise. Sir, bakit hindi ka na napapakita sa akin? Nakaroon po tayo ng anak noong may nangyari sa atin sa hotel. Excuse me miss, who are you? Kilala ba kita? Pwede ba? Huwag kang manggulo sa pamilya ko. Hindi kita kilala, kaya umalis ka na. Labis ang lungkot ni Denise dahil itinanggi siya ng lalaking nakabuntis sa kanya. Kaya naman sa oras na iyon ay itanim niya sa kanyang isipan na kailangan na lamang niyang gawin ang lahat para lumaki ang bata at hindi niya ipaalam dito sa kanyang tunay na ama balang araw. Taon nang lumipas, bagamat maraming pagsubok ang naranasan ng mag-ina, hindi nawala ng pag-asa itong si Denise sa buhay. Sinikap ni Denise na magpag-aral ang anak sa tulong na rin ng kanyang kaibigang si Mia. Oh, Jane, anak, pagbutihan mo ang pag-aaral mo ha. Opo, Nay, gagalingan ko po. Nako, yan ang gusto ko sa iyo anak eh. Yes, Nay, mag-aaral po ako ng mabuti para po sa ating kinabukasan. Inhatid na nga ni Denise ang kanyang anak sa paaralan. Ngunit sa daan pa lamang ay nakasalubong nila ang kanyang tiyahin. Aba Denise, at talagang naisipan mo pang pag-aralin ng anak mo? Alam mo, wala pa rin mararating ang anak mo dahil kung ano ang puno, siya naman din ang bunga. Naunawaan mo ba ang sinasabi ko sa iyo na ikaw na bobo? Malamang, ganun din ang anak mo. Magsasayang ka lang ng panahon. Chang, pwede ba? Kung galit ka sa akin, huwag mong idamay dito ang anak ko. Sige na nga, magsama kayong dalawa, mga mga bobo. Nay, sino yun? Nako anak, yung lola mo, nagalit sa akin. Wala naman akong ginagawang masama. Hayaan mo, Nay. Pamukha natin sa kanila na
nagkamali sila sa pangungusga sa atin. Jane, anak, alam mo, bata ka pa. Marami ka pang maranasan sa buhay pero gusto ko lang ipabatid sa iyo na huwag kang susuko sa buhay. Promise po, Nay, gagawin ko ang lahat para sa ating dalawa, Nay. Naku, ang bait naman ng anak ko. O tara na at baka malate ka na sa unang pasok mo sa klase. Nakapasok na nga itong si Jane sa eskwelahan. Hindi inasahan ng guro nito na mabilis matuto ang bata. Kaya naman hanggang hanga ito kay Jane. Ma'am, kumusta po ang performance ng anak ko? Naku, Mrs., napakatalino pala ng anak niyo. Kanino po ba siya nagmana? Masyado kasi siyang advance sa kanyang kaalaman para sa ganitong pagtuturo. Hindi na siya nababagay dito, Mrs. I recommend na ilipat siya sa mas mataas na baitang. Naku ma'am, ganun po ba? Alam mo, Mrs., napakaswerte mo dahil sobrang talino ng anak mo. Bukas, ako na mismo ang magdadala sa kanya sa ikalimang baitang. Doon siya nababagay sa kanyang talino at kakayahan. Naku ma'am, maraming salamat po. Matapos ng araw na iyon ay umuwi na ang dalawa. Habang nasakay sila ng jeep, Anak, paano mo nagawa iyon? Hindi ko po alam, Nay, pero lahat kasi ng tinuturo ni Ma'am sa akin ay madali lang para sa akin. Nako anak, Jane, isa kang henyo. Narinig mo ba ang sabi ng guro mo? Ilipat ka sa mas mataas na grade. Opo, Nay, mas gagalingan ko pa po. maya-maya pa ay nakarating na nga sila sa bahay nila Mia. Oh, Denise, kumusta naman ang unang araw ni Jane sa school? Naku, Mia, hindi ka maniniwala sa sabihin ko. Bakit, Denise? Anong nangyari? Wala naman, pero gusto kasi ng guro ni Jane na ilipat siya sa mas mataas na grado dahil mas advance ang kanyang kaalaman. Wow! Kung ganon, Denise, magandang balita yan. Kanino kaya nagmana ang talino ng pamangkin ko? Hindi na lamang napagsalita itong si Denise. Sa isang dako naman habang naglalaro itong si Jane, nilapitan ni Mia ang kaibigan. Denise, paano kung isang araw hahanapin sa iyo ang ama ni Jane? Anong gagawin mo? Mia, walang karapatan ang lalaking iyon sa anak ko. Kaya sisikapin kong hindi magkatagpo ang kanilang mga landas. Nagpatuloy itong si Jane sa pag-aaral mula elementarya hanggang high school. Siya ang laging nasa top 1 kaya naman kilala na ito sa buong campus. Nay, may balita po ako sa inyo. Alam niyo ba na kasama daw po ako sa makakuha ng scholarship para sa pagiging isang doktor sa kolehiyo? Yan po ang sabi ng school head namin. Nako anak, mabuti naman kung ganun. Pero Jane, sigurado ka ba na doktor ang kukunin mo sa kolehiyo? Yes, Nay. Yan po ang gusto ko, lalo na ang pagtulong sa mga taong nangangailangan. Alam niyo ba, Nay, na sila rin ang magpapapasok sa akin sa ospital basta ma-maintain ko lang o kaya naman mahigitan ko pa ang standard ng average sa school. At kapag nangyari yun, Nay, makakasama ko ang mga batikang doktor sa buong bansa. Hindi ma-explain ni Denise ang sayang naramdaman na marahil ito na nga ang simula ng kanilang bagong buhay. 5 taon nang nakalipas sa wakas, napagtapos na rin itong si Jane sa kanyang mid school at kailangan na lamang niyang magsumikap para maging isang ganap na doktor. Labis ang saya ni Denise at Mia sa naturang pangyayari. Ngunit isang araw noon, naitanong ni Jane sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang ama. Nay, matagal ko na pong gustong malaman kung nasaan ang aking ama. Jane, hanggang ngayon ba, hinahanap mo pa rin ang tatay mo na wala naman siyang pakialam sa atin? Nay, hindi naman po sa ganon. Gusto ko lang po sanang makita siya at isumbat ko sa kanya ang lahat kung bakit tayo iniwan, Nay. Anak, Jane, huwag mo nang isipin ang mga bagay na iyan. Ang mas malaga sa ngayon ay yan ang training mong pagiging isang doktor. Yan ang atupagin mo, anak. Samantalang hindi naman inakala ni Jane na matatapos niya ang kanyang paghihirap. Ilang hakbang na lang ay maging isang ganap na siyang doktor. Isang araw noon habang sa training itong si Jane, nakasabayan niya sa loob ang ilang mga doktor. Nakilala niya dito si Dr. David, isa sa mga batikang doktor. Hi, excuse me? Ikaw ba si Dr. Jane Natividad? Ang bagong doktor dito? Siya nga pala.
Ako nga pala si Dr. David Alvarez. Dr. Alvarez, sa ngayon po, kailangan ko po munang matapos ang training ko bago ako tuloy ang magiging isang ganap na doktor. Nako, Dr. Jane Natividad. Saan ba hantong ito? Sana nga po, Dr. Alvarez. Ano ka ba? Dr. Natividad, I'll make sure na makapasok ka. Maraming salamat po, Dr. Alvarez. Hindi malaman ni Dr. David kung bakit magaan ang kanyang loob sa dalaga, bagamat ngayon pa lamang sila nagkita. Hapon na noon, pauwi na itong si Jane, ngunit sa labas pa lamang ng ospital ay nakita siya ni Dr. David. Iha, Dr. Natividad, pauwi ka na ba? Tara, ihatid na kita. Nako, Dok, maraming salamat po pero may bibilhin pa kasi ako sa grocery para sa nanay ko. Sa susunod na lang po. Sige, Dr. Natividad. Mauna na ako sa iyo, ha? Labis naman ang saya nitong si Dr. Jane dahil hindi niya inakala na may mabait palang doktor katulad ni Dr. Alvarez. Matapos mamili ng pagkain nitong si Jane ay hindi niya inasahan na makasalubong niya sa daan ang matandang babae na nanghingi ng pagkain. Iha, baka may kaunting pagkain ka dyan. Baka pwede makahingi sa'yo. Lola? Ikaw ba yan? Sino ka? Ako to, si Jane. Ang anak ni Denise Natividad. Ha? Sinong Denise? Pasensya na ho, miss ha, pero hindi kita kilala eh. Baka nagkakamali ka lang. Hindi ako nagkamali, Lola. Sige na, aalis na lang ako. Labis naman ang patataka ni Jane kung bakit hindi siya kilala ng matanda. Samantalang napaiyak naman itong si Aling Lourdes dahil sa pagkabigla. Hindi niya akalain na nagbago ang buhay ng mag-ina. Alam niyang malaki ang kanyang nagawang kasalanan sa mag-ina noon kaya paniguradong hindi siya mapatawad ng kanyang pamangkin na si Denise. Nay, nandito na ako. Jane, anak. Mabuti naman at nakauwi ka na. Kumusta naman ang training mo sa ospital? Ayos lang po, Nay. Siya nga pala. Nay, nakita ko si Lola Lourdes kanina sa may bangketa. Pero hindi niya po ako kilala. Nay, gusto kong tulungan si Lola Lourdes. Anak, Jane, hindi pwede. Alam mo naman kung gaano siya kasama noon, hindi ba? Nararapat lang sa kanya ayun. Jane, alam mo naman kung gaano kasama ugali ng Chang. Nay, magkadugo naman po tayo, hindi ba? Kung ano man ang ginawa niya noon, huwag nating gayahin. Bigyan natin ng magandang approach. Kaya kung ma-realize ni Lola na nagkamali siya noon. Hindi na lamang napagsalita itong si Denise sa sinabi ng anak. Isang araw noon, papasok sa trabaho bilang trainee itong si Jane. Hindi inasahan na makita niya muli sa bangketa ang kanyang Lola Lourdes na tila may sakit ito. Kaya naman, mabilis niya itong nilapitan ngunit parang nahirapan itong huminga. Kaya naman tumawag siya agad ng ambulansya. Lola? Lola? Hello? Jane, anak, bakit ka napatawag? Nandito ngayon si Lola Lourdes sa ospital, Nay, sa pinapasukan ko. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Nay, nakita ko kasi kanina si Lola. Medyo nahirapan na ito kaya dinala ko na agad sa ospital. Nay, magpunta na po kayo dito, please. Nay, mabuti naman po at naparitog na kayo. Kumusta na ang kalagayan ni Chang Lourdes mo? Medyo masama, Nay. Baka dahil ito sa palagi siyang natutulog sa may bangketa. Maya-maya pa ay habang nag-uusap ang mag-ina, mula sa labas may kumatok sa pinto. Dr. Alvarez? Yes, Doc. Dr. Natividad, magsimula na po ang huling araw niyo sa training dito sa ospital. Siya nga pala, Doc. Gusto niyo bang makilala ang nanay ko? Dinalaw niya kasi ang lola ko dito. Mula sa labas ng pinto ay pumasok itong si Dr. Alvarez. Ikaw? Ikaw ang ina ni Dr. Jane Natividad? David, anong ginagawa mo dito? Doc Alvarez? Nay, magkakilala kayong dalawa? Nay, sabi niyo nga sa akin, siya ba ang David na sinasabi niyo sa akin noon? Denise, siya ba ang anak ko? Magsalita ka. Oo, siya ang anak mo, David, pero ginawa ko ang lahat para sa kanya dahil hindi mo ako magawang panagutan noon. Denise, makinig ka. Simula noong may nangyari sa atin at
Tinatapot mo sa akin yun. Ang totoo, mula noon, hindi na ako mapakali. Nalaman ito ng kinakasama kong si Losie. Hindi niya matanggap na may nangyari sa ating dalawa. Kaya simula nung araw na yun, iniwan niya ako at sumama sa ibang lalaki. Noong panahon na nagkita tayo sa may grocery, oo. Gusto ko sanang aminin sa iyo lahat at tanggapin ko ang bata, pero natakot ako na malaman ang pamilya ko ito at baka hindi na matanggap ito. Pero simula noong unang magkita kami ni Jane, kaya pala napakagaan ang loob ko sa kanya kasi siya pala ang anak ko. David, pwede ba? Hindi ba ikaw na mismo nagsabi sa akin noon? Hindi ko pa yun nakakalimutan na hindi mo kami matatanggap dahil sino ba ako? Wala akong maipagmalaki sa'yo. Parehas lang kayong nitong si Chang Lourdes. Mababa ang tingin sa akin. Minamaliit niyo ako. Pero Nay, pinapaliwanag na po sa inyo ni Doc Alvarez, hindi ba? Pwede naman po hindi ba na tatanggapin ko siya bilang tatay ko? Nay, alam mo ba, pinagdarasal ko palagi na sana balang araw matagpuan ko na rin ang totoo kong tatay. Nay, may karapatan din naman ako na magkaroon ng tatay, hindi ba? Jane, pwede ba? Huwag mo muna nating pag-usapan ito. Ang mahalaga, gumaling itong Lola Lourdes mo. Yan naman ang pinupunta ko dito, hindi ba? Doc David, kumusta na po ang kalagayan ng lola ko? Jane, Denise, sa ngayon, medyo maganda na ang resulta. Simula noong tinuro ko naman siya ng gamot. So paano, Jane? Hindi lamang kita doon sa may training area mo, ha? Sige po, Doc. Nay, mabuting tao naman po si Doc Alvarez, hindi ba? Narinig mo naman ang sinasabi niya kanina. Wala na sila nung dati niyang kinakasama. Jane, anak, ano bang ibig mong sabihin? Nay, baka may gusto ka pa kay tatay. Hindi naman ako tututol. Ako pa nga ang unang matutuwa kapag nangyari iyon. Ilang saglit pa, nagising na itong si Lourdes. Lola, mabuti naman po at nagising na kayo. Denise, Jane, maraming salamat sa tulong ninyo. Alam nyo, nagkakamali ako sa naging asal ko noon. Sana ay mapatawad ninyo ako sa aking mga nagawa. Alam kong nasaktan ko kayo. Siguro hindi mo pa ako mapatawad, Denise. Dapat ninyo na lang ako tinulungan para mabayaran ko na ang kasalanan ko sa inyong mag-ina. Chang, ano bang sinasabi niyo? Kahit sinagtan niyo ako noon, pero hindi naman ako ganong klaseng tao para gumante. Sige Chang, ito kasi ang gusto ni Jane na mabuo ang pamilya natin. Nay, ang ibig mo bang sabihin, tinatanggap mo na rin si tatay? Apo, Jane, anong ibig mong sabihin? Nagkita na ba kayo ng tunay mong ama? Oo Lola, alam niyo ba na isa rin pala siyang doktor dito sa ospital? Ganun ba, Jane? Naku, masaya ako para sa inyong mag-ina. Kung ganun ba, posibleng mabuo na ang inyong pamilya? Pero Lola, mukhang ayaw yatang pumayag ni Nanay. Denise, alam kong wala akong karapatan para magmungkahi sa inyo nito, pero sigurado ako na ito na ang panahon para maging kumpleto kayong pamilya. Chang, pwede ba? Hindi ko hinihingi ang opinyon nyo. Nay, tama naman po si Lola. Ito na yung pagkakataon natin. Hindi ko alam, Jane. Gusto kong pag-isipan mo na ito ng maraming beses. Sige na, Nay. At least, may sign na muli tayong mabuo. Ilang araw ang nakalipas, naging mabuti ang kalagayan ni Lourdes. Kaya naman, dinala ito sa bahay nila Jane. Wow! Ang ganda naman pala ng bahay niyo, Denise. Masaya ako dahil successful na ang career ni Jane. Samantalang matapos naman ang training ni Jane, isa na itong ganap na doktor. Nagsumikap ang dalaga para sa tagumpay sa buhay. Kaya naman sa kanilang bahay nagdaos ng pasalamat ito si Denise kasama nila Mia at Lourdes. Nay, ano to? Anak, Jane, sa wakas, isa ka ng ganap na doktor. Kaya dapat tayo mag-celebrate para sa tagumpay mo, anak. Naku, Nay, maraming salamat sa inyong preparasyon. Pero Nay, may kasama po ako ngayon. Sino, anak? May boyfriend ka na ba? Hindi, Nay. Kasama ko po si Tatay David. Gusto ko kasi na kahit ngayon lang, mabuo ang pamilya natin. Please, Nay, sana payagan niyo ako. Denise,
magandang hapon sa'yo. Payagan mo lang ako ngayon. Hayaan mo pagkatapos nito. Hindi ko na kayo guguluhin pa. Hindi na ako magpapakita sa inyo. At less proud ako sa'yo kasi pinalaki mo si Jay ng maayos. Mia, ano sa palagay mo? Naku friend, Denise, kung ako lang masusunod, yes, papayag ako na mabuo muli ang pamilya niyo. Sige friend, pumapayag na ako sa gusto ni Jane at ni David. Gusto kong bumawi ka sa amin, lalo na sa anak ko. Maraming salamat Denise. Sobrang saya ko. Simula sa araw na iyon ay laging nagpaparamdam itong si David sa bang ina. Araw-araw niyang hinahatid sundo ang anak sa trabaho. Kaya naman mas lalong nagkalapit muli ang loob ni na Denise at David. Hanggang sa muling umusbong ang pag-ibig ni Denise sa doktor. Muli siyang naligawan ni David hanggang sa nahulog na ang loob nito sa lalaki at niyaya niya itong magpakasal. Hindi na tumanggi pa itong si Denise. Ito na marahil ang tamang panahon para bumangon sila sa buhay at maging buo muli at kumpleto ang pamilya. Sobrang saya ni Jane dahil hindi niya akalain na muli pang silang mabuo. Minsan sa buhay natin, hindi natin makikita ang bunga sa lahat ng ating ginagawa kung walang pagsubok na dumating sa buhay. Dahil kasi sa pagsubok doon natin masusukat ang ating katatagan sa buhay. Mga kaibigan, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo sa aking munting channel. Abangan po natin muli ang susunod na kwentong pag-ibig at inspirasyon. Maraming salamat.